Donna Lavares Andicoy, kini ang Sairi 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga fully vaccinated nga mga person with disability mao'y unang makadawat sa ilang financial assistance gikan sa dakbayan sa Sugbo sugod ugmang adlaw. Cebu City Government padayon nga mohimo og pamaagi aron daghan pa ang mabakunahan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Ugmang adlaw Disyembre 11, sugdan sa pagpangapod-apod sa Cebu City Government ang financial assistance alang sa mga persons with disability kun PWD. Matod sa Pangulo sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS, Portia Basmayor, ugmang adlaw ang unang makadawat sa ilang financial assistance mga PWDs nga fully vaccinated. Sapit sa 12, kadto dayon mga partially vaccinated ug sapit sa 13, kadto mga PWD nga unvaccinated dayon ang hatagan sa ilang hinabang pinansyal. Then kung wala, ako silang i-required yun na magpabakuna yun. Kaya karoon naman kayo sa mga vaccination centers o pwede pa nila maamas. Upabakin na para pagka 11 and 12 makakuha nila Ang mga PWDs makadawat og 3,000 pesos nga financial assistance alang kini sa buwan sa Oktubre, Nobyembre o Disyembre. Ipresentar lang nila ang ilang PWD identification card ingon man vaccination card. Pamatuod nga sila fully vaccinated. Nasayran ang syudad, dunay 12,656 ka PWDs. Ang distribution at paygayon sa gym o mga tunghaan dinhi sa syudad. Nasayran nga sa pagpanghatag sab sa hinabang pinansyal sa mga senior citizens. Unahon gihapon kadto mga fully vaccinated ug wahi ang mga dili bakunado. Subay niini si Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department miingon ang ilang buhatan nagabli og mga pop-up vaccination site sa mga barangay. Sa pagpili nila og mga barangay alang sa pop-up vaccination, nakigalayon sila sa Management Information and Computer Services kun MIX ug ilang gitan-aw kung unsa nga mga barangay daghan pang mga senior citizens ang wala mabakunahi. Like for example, Guadalupe, niyapot ng 80% ang Guadalupe, pero kung imong tanawon sa mga mabakunahi, napa sila 3,000 kapin nga mga senior citizen, at napay mga 300 kabuok ng mga PWD wala pa mabakunahi. Muna atong gibutan, atong iyon ang mga barangay officials, mga lumulupi sa diyang barangay, natay gi-open nga vaccination site diyang lugar. Ikaduha, sa PISA kanamitan, na ay 2,500 plus ang sa PISA na wala pa ba bakunahin ng mga senior citizen. Ato sila gibutangan o mga atong gibutangan vaccination site. Itataw ni Dr. Ibones nga dili gid makuha sa Cebu City ang alert level 1 kung less than 50% pa sa senior citizens sa syudad ang mabakunahan. Decime Padilla, CCTV News. Mapasalamaton karon si Cebu City Mayor Michael Rama nga nagkahiusa ang iyang mga sakop dinha sa Cebu City Hall. Gani usan ni iyang gitumbok nga hinungdan nganong nakadawat og mga pasidungog ang dakbayan sa Sugbo. Kinisama na lang sa Cebu City Emergency Operations Center nga napili isip LGU with best practices for COVID-19 sa First Regional Disaster Risk Reduction Management in Health Summit sa Department of Health Central Visayas sa niaging adlaw. Matud ni Rama ang mga sa EOC Cebu City, nagtrabaho 24 oras ug ang mga barangay, simbahan, volunteer ug uban pa nga naningkamot aron magmalampuson ang giatubang nga hagit. Ang dakbayan nakadawat usab og Certificate of Recognition gikan ni sa Department of Health, Department of Interior and Local Government ug sa National Task Force on COVID sa outstanding performance sa dakbayan ug pagkabot sa labing taas nga cumulative job rate sa unang hugna sa National Vaccination Days ni adtong Nobyembre 29, 30 ug Disyembre 1. Ang nidawat sa pasidungog mao si Attorney Matt
Salamat Eric Medalye, ang Chief of Staff ni Cebu City Mayor Michael Rama didto ni sa kauluhan kagahapon. 6.5 na kamilyon ka mga minor de edad dinhi sa nasod ang nabakunahan batok COVID-19. Kini mao ang nag-edad og 12 ngadto sa 17 anyos nga gibakunahan sugod sa buwan sa Oktubre. Alang kang vaccine czar Carlito Galvez nga kini ang nagpasabot nga mahimo na nga magpahigayon og face-to-face nga classes alang sa mga minor de edad. Kayno duman nga sa niaging buwan gisugda na sa gobyerno ang limitado nga pilot testing sa usa ka ka mga tunghaan alang sa face-to-face nga classes dinhi sa Pilipinas. Gani gilauman pa nga mapun-an pa ang listahan sa mga pagpahigayon sa maong pilot testing sa uban nga mga rehiyon. Samtang ang Food and Drug Administration kon FDA ni sugyot nga i-apil na sa booster shot sa COVID-19 vaccine ang nag-edad og 16 og 17 anyos tungod sa nagpadayon nga hulga da sa Omicron variant. Ang desisyon sa FDA ni gawas human nga ang brand sa Pfizer sa bakuna ni pagawas sa ilang resulta sa pagtuon nga mas epektibo gyud kung makatulo ka dosis sa usa ka individual itandi nga dunalay duha ka dosis sa baksin. Nihangyo karon ang Visayas COVID-19 Vaccination Operations Center ngadto sa publiko nga dili angayang mahadlok sa bakuna. Ato sa briefer sa tigpamaba nga si Dr. Mary Jean Loreche, gipasabot niini nga dili pa expired ang mga bakuna nga gipanggamit karon sa mga vaccination center. Sa pagkakaron wala pay natalang kumpirmadong kaso sa Omicron variant dinhi sa Pilipinas, kini base na sa nahimong genome sequencing. Maong alang ni Dr. Loreche, epektibo gihapon ang bakuna batok sa COVID-19 nga nitumaw karon. Anaa na sa kapin 4 milyones ka mga vaccine doses ang nahatag lukop sugbo ug gilauman pa kining modaghan so maabot nga National Vaccination Day nga mahitabo karong Nobyembre 15 hangtod na sa Nobyembre 17. Lahat po ng bakuna natin, hindi po yan expired or near expiry. Lahat po yan ay pwedeng gamitin, even effective against the Omicron variant. Should, God forbid, it comes to us in our country anytime soon. So, okay? Samtang supak ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga tugutan lang nga makasud og dili bakunado sa mga establishmento basta maka-face shield og naka-face mask lang kini. Matud sa Cebu City Police Office nga makadasig na hinuon kini sa uban nga dili na lang magpabakuna. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hugot nga gisupak sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang gisugyot ni Konsyal Dave Tumula karon magpapili sa pagkamayor sa syudad nga pasudlon lang sa mga establishmento ang dili bakunado basta nagsulob lang kini nga face shield ug face mask. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga nasayod na silang daan nga dili kayo epektibo pagbatok sa COVID-19 ang face shield ug mahimong wa kini pulos tungod kay kasagaran sa mga nagsulob nini ibutang lang sa ilang ulo. Una nang nabalaka ang konsehal nga basin mo tumaw ang kasamo kung hingpit na nga ipatuman sa Enero 1, 2022 ang lagda ni Mayor Michael Rama nitong mga tao nga dili bakunado nga gidid-an nga makasulod sa mga establishmento, pribado man o opisina sa gobyerno. For us, it is less ang iyahang effectiveness considering kaniadto gani nga ang tanang mga tao mosuod sa mga mall i-require nga magsulob og face shield pero kutob ra sa guard inigawas inigsud na so himuon ang headband. Pasabot ni Parilla nga sa velbay nga mga buwan adunay giluwatan nga kamanduan ng mayor nga gidili sa mga wala pay bakuna ang makasulod sa mga kananan sa mall. Kung tugutan ang mga wala pa mabakunahi dako matud pa kini nga kalapasan sa nauna nga lagda sa mayor. Kung musud ka sa mall, it's either mukaon ka, tangtangon man gid gihapon nimo imong mask. And then usa sad sa to ang guidelines nga hisupak na sad na siya sa guidelines sad sa to ang mayor nga kung musulod ka sa mga establishment, kinahanglan katulang mga fully vaccinated. Dugang sa police official nga ang sugyot ni Konsyal Tumulak, maghatag lang matog pagkinig kadasig sa mga tao nga dili na lang gyud magpabakuna tungod kay mamahimo raman sila nga makasulod sa mga establishmento. Ang gobyerno mato ni Parilla kanunay nga miawhag sa katawhan nga kinahanglan nga magpabakuna aron makasulod sila sa mga dagkong tindahan ug makaabot usab ang herd immunity batok sa makamatay nga virus. Then usa sa di siya maka-discourage sa ubang mga tao nga dili na lang sad magpa-vaccine kay pwede ra man daygi pong makasulod. No, as a reward ni sa to ang mga
ang atong mainganyo ang ato ang katawan nga magpa-vaccine gyud kay this is the way nga mura gyud atong tumong og tuyo nga this is the way nga makabalik ta sa ato ang naandan nga gimukato. Nahinumduman nga naa na sa 64% nga bakunado na ang mga mulupyo sa Dakbayan Sugbo ug nagkinahanglan na lang og 6% aron makuha ang 70% ka herd immunity. Gituhuan nga sa pa matapos ang 2021 mula paspas sa 70% sa mga mulupyo sa syudad ang kumpleto na sa bakuna. Arnold Bustamante, CCTV News. Anti-disinformation campaign ilusad sa mga youth group sa Archdiocese sa Sugbo sunod semana. Panawagan ngadto sa publiko nga batukan ang fake news nga nikatap karon dinha sa social media. Ang dugang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Angayang mahibawan sa katawhan kung unsa ang matuod nga balita, impormasyon o ubang mahinungdanong kasayuran. Kini mao'y gitataw sa grupo sa mga batan-on sa simbahan, taliwa sa padayong pagpakatap karon sa fake news, disinformation o misinformation. Gipakasama usab ni Senador Kiko Pangilinan nga COVID-19 sa internet ang padayong nikatap nga fake news, misinformation, disinformation, hate speech ug ang pangilad diha sa social media. Gidungog sa Senado ang Senate Resolution 953 nga giduso ni Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon aron mahibaw-an kung nahaom pa ba ang mga balaod taliwa sa paglambo sa teknolohiya ug ang pagtumaw sa nagkadaiyang social media platforms. Gitataw ni Pangilinan nga panahon na aron susihon ang mga balaod, ilabi na nga ang mga Pinoy daw sa nipilit pag-ayo sa internet ug social media. Subling nanawagan si Pangilinan sa katawhan nga batukan ang fake news diha sa social media bisan unsa pa ilang bulok sa politika. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Sakop sa Junta Provincial na nawagan sa kadagkuan sa National Telecommunications Commission ingon man sa mga telecommunications company nga sulbaron ani kuyanap nga text scam. Kini aron mapanalipdan ang publiko og dili daling mailad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaagi sa gidusong resolusyon ang panawagan ni 6th District Board Member Glenn Anthony Soco ngadto sa mga hingtungdang ahensya nga sulbaron ang mga text scams. Ilabi na nga kadaghanan sa publiko nakadawat og mga text ug daghan usab ang nabiktima sa pagpangilad. Naglangkob kini sa mga job offers ingon man ang pagkadaog kuno sa mga promo bisan og wala gayud diapil sukad. Nakita ni Bukal Soco ang kabalaka sa publiko, gumikan sa mong modus, sanglit pribadong impormasyon man usab ang gigamit nga contact numbers. Maong mihangyo kini ngadto sa mga kadagkuan sa National Telecommunications Commission ug sa mga telecommunication companies nga lihokan na gayud. Narabag ko ng mga nabiktima, no? Nga nisod, gi-click niya ang maong site niya. Digto gyud no, gipangayuan siya kwarta, iyang detalye, gihatag niya. So di kini maayo ning kaning mga kanisang mga activities. Alang ni Soco, tuyong giduso ang maong resolusyon nga napasar na karon sa Junta Provincial aron dili na usab mabiktima ang mga anaa sa marginalized sector. Sanglit sila gayod ang daling mabiktima og madani usab sa mga katuohang tanyag sa mga mangingilad. Maong kini ang nimong pag-abag ngadto sa publiko isip sakop sa legislatura sa Kapitolyo. Hinoon, mitambag si Bukal Soco ngadto sa publiko nga kung makadawat man og mga text scams, likayan na lang kini o di baka i-report diha dayon sa mga hingtungdang otoridad. Daghanag mga nabiktima og gipahimuslan sa ni sa uban nga mga tao ug mga kaning nagnegosyo nga dili mayog tumong, no? So ako lang giawhag ang atong magigsunan nga let us be vigilant. I-report dayon para nga makuan. Kami sa among bahin will do our share, no. Gian Navarro, CCTV News. Musunod, Presidential Candidate Panfilo Lacson anda mo dawat kung mao'y i-endorso ni Presidente Duterte. Kadaugban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Sa inyo na walay gyatod. Murag dili mabawi ko kalipay. Dili ko kalipay. Wow.
Salamat po sa po nga. Salamat po ipata. Lipay na ko nga inyong yatur yun kay ako ginamdong ka adto. Pasalamat ako. Pasalamat ni. Pasalamat ko nga doon ang atong papulungan ka doon. Unan pang akong kalipa. Ano na lang. Kalipay. Huwag ikasulti kalipay na hangtod sa kinatungsa sa akong kinabuhi. Ipaghandaot, ipadayon. Mintas niya pa ko sa kinabuhi. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Balik sa ato mga balita, syudad sa Mandawi mopatuman og bisa di Galyo apan alang lang sa mga bakunado. Curfew temporaryong i-adjust usab sa dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa panagtigom kagabi sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi ug sa mga simbahan ug mga kaparian, nasabutan nga mas daghan nga venues ang pahigayunan sa Misa de Gallo kumpara ni aging tuig. Gipasabot ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez, nga usa ang paglimita sa venues sa challenges nila miaging tuig, gumikan magdugok na ang mga tawo labi nagmag-uwan. Padayon usab nga ipatuman ang 50% capacity sud sa simbahan, samtang 70% sa gawas nga bahin sa simbahan. Matod ni Ibanez nga gipahibaw sila sa mga kaparian nga bakunado lang ang ilang tugtan nga makasud sa simbahan bisa na sa gawas sa simbahan. Hinuon na dunay online nga Misa de Gallo diin mamahimong mutan-aw ang dili bakunado. Mga pari mismo mao ni ingon nga they will be checking the vaccination cards. Their marshals magpatabang sila sa itong mga tanod and police nga ang mga mutambong will be katurong mga vaccinated. Mao na ilang gihangyo namo og pwede ba wa na mi nakasulti ana pero ni ana sila nga they will be voluntarily asking for vaccination cards atong sa mga parokyano nato nga mga manimba sa simbahan. So ato apod no nga gihangop ang ilahang voluntaryo nga pag-check ana because this is a way to protect also those who are unvaccinated. Temporary usab nga i-adjust sa syudad ang ilang curfew hours. Hinuon matod ni Ibanez nga wala pay final nga oras kanusay pahigayon ang Misa de Gallo. Mao sa nasabutan nato no nga ang ato ang curfew will be adjusted. For example, ang ato ang curfew is alas 4. Kung alas 3 ang misa, mo adjust na ato alas 2 aron to give ample time for the parish goers to go to the churches. However, this will not mean nga ang mga tao pwede na magawas-gawas because this is only for the sole purpose of going to simbang gabi and dawn masses. Kung makitaan sila magloiter without the justification, wa sila nangatong simbahan, nag-inom-inom lang dias daplin, abtans curfew, it still be considered as a curfew violation. Nag-finalize pa usab kung pila og asa ang mga venues nga pahigayunan sa simbang gabi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tungod kay nagkaduol naman ang Pasko, mas nipatigbabaw na karon ang kahayag, human gipasiga ang mga dayan-dayan sa Pasko sa managlahing kalungsuran sa probinsya sa Subo. Sama na lang ining Christmas tree dinha sa lungsod sa Midilien nga ang dekorasyon, mga parol nga ginama sa mga piniriso. Atong tan-awon kung unsa ba kanindot kini sa kasayuran nga ihatod ni Gia Navarro. Duha na lang kasimana, sugato na nato ang malipayong Pasko. Apan karon pa lang, mas nakita ang kahayag ngadto sa mga mata sa mga Sugboanon, gumikan sa mga Christmas displays nga gipasiga ngadto sa managlahing kalungsuran sa probinsya sa Sugbo. Usa na nini ang giant Christmas tree nga gipabarog mismo sa buhatan sa DPWH Cebu 1st District Office sa lungsod sa Midilien. Gibana-banang ana sa 9 metros ang gitason sa maong punuan ug gidayan-dayan pa kini og mga parol.
Matod sa district engineer nga si Elvis Kalungsod nga hinimo mismo sa mga piniriso gikan sa Medellin District Jail ang gatusan ka parol nga gipalibot sa maong Christmas tree. Mao kini ang nagsilbing pag-abag alang sa mga piniriso, sanglit naghatag kini og paglaom ngadto kanila. Samtang naputos sa lunhaw og puwa ang kolor sa 32 feet Christmas tree nga gitukod atubangan sa municipal grounds sa lungsod sa Liloan. Gawas sa mga naandang LED lights ug ubang dekorasyon, starring usab sa mga Christmas tree ang inilang biskwit nga Rosquillos. Dito sab sa dakbayan sa Toledo, kipasigarbo nila lukop kalibutan ang Christmas display palibot sa ilang City Hall. Pinasubay kini sa temang Pasko sa Toledo, Toledo to the World. Din literal nga gilibot ang tibuok kalibutan tungod sa managlaing display nga nakapwesto sa village. Samtang nahimong wonderland ang dakbayan sa Naga tungod sa ilang maanindot nga Christmas tree sa palibot sa ilang City Hall. Kisaksiyan mismo ni Gobernadora Gwendolyn Garcia ang mga Christmas tree nga napuno sa magic tungod sa mga LED lights nga nagpalibot. Alang sa gobernadora, anagayod ang Kapitolyo alang sa tanang panahon. Og syempre, di gayud magpalupig ang mismong Christmas display nga gipasiga nato pang Lunes sa palibot sa provincial capital. Gawas sa maanindot nga Belen display dapit sa inilang fasad sa Kapitolyo, nakapwesto usab lukop edipisyo ang 44 ka mga parol. Kini nagrepresentar sa 44 ka mga munisipalidad ug dakbayan nga naglangkob sa probinsya sa Subo. Ang sagad nga mensahe sa pagpasiga sa ilang mga Christmas tree, magsilbing giya o paglaom alang sa mga Sugbuanon. Ilabi na nga naghinangat na ang paghimugso sa Batang Hesus. Samtang nagsiga ang mga Christmas display, nagpabilin gihapon ang paglaom nga makabangon gihapon pagbalik ang probinsya sa Sugbo human na hagba gumikan sa coronavirus crisis. Gian Navarro, CCTN News. Mga mobile patrol sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ipakatap atol sa pagsugod na sa Misa de Gallo. Samtang mga Sugbuanon giawhag usab sa kapulisan nga dili maghurot sa pagsimba aron dili mabiktima sa mga kawatan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Alas 3 pa lang sa kadlawon sa Disyembre 16 atol sa pagsugod na sa Misa de Gallo, adunay mga mobile patrol aga mosuroy sa mga kadalanan sa dakbayan Sugbo. Kinero mahatagan og proteksyon kadto nga mga debotong Katoliko nga moadto sa mga simbahan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ang 40 ka mga mobile patrol ang ipagawas aron mohimog pagpatrolya alang sa paghatag sa seguridad sa mga mogawa sa kadalanan. Kay gawas sa pagpatuman sa health protocol sa maong mga panahon, gipasalig ni Parilla nga dili nila biyaan ang ilang anti-criminal campaign sa pagtuo nga sakyan kini sa mga notadong kawatan. Ang ato ang mobile patrol no mo nay ato ang i-maximize nato kay considering ang ato ang mga pulis makuhaan kay atong ibutang sa venue, so atong i-maximize ang ato ang mga mobile cars nga tanan natong mga mobile cars. We are more than 40 ka mga mobile cars around sa Cebu City. Ato nang i-maximize. Itaasan na usab ang mga station commander sa 11 ka mga police stations nga mohimog information dissemination sa mga sununong bahin sa kabaranggayan nga magbantay sa mga kawatan ug labing maayo nga dili maghurot pag-adto sa mga simbahan. Siguro usab nga nakasirado gyud ang mga pultahan sa mga palimay sa dili pa manglakaw ug kung mahimo ibilin kini silang gisaligang silingan. Usa silang giawhag nga kung manglakaw man panahon sa kadlawon, tangtangon ang tanang nga gisaksak nga cord sa appliances aron malakayan ang sunog. Ang ato sa mga chief of police as of now part na ilahang preparation sa ilahang community affairs nga mga activities nga dissemination sa mga tao nga during sa simbang gabi nga magbantay sila dili lang sa mga kawatan kasi kay kani do naman sa ni ang uban mabiyaan nga mga electric fan nga mga kaning Christmas light nga mo na hinungdan sa sunog kay wala na taon habilin no, so ato nang i-appeal nga before sila manglakaw nakalak ilahang balay or ibilin ba nila sa ilahang silingan and then walay mga nakasaksak pa nga mga dekorente nga mga appliances. Wala pa hinon makamonitor ang kapulisan nga naa sa dakbayan sa Sugbo ang mga notadong kawatan gikan sa mga silingang rehiyon. Apan usa silang gibantayan kini mga lokal nga mga akyat bahay diha sa kabaranggayan. Arnold Bustamante, CCTN News.
Gihatagan ni Cebu City Mayor Michael Rama og tsansa ang mga empleyado sa Cebu City Hall nga magpabakuna sa di pa ang Pasko. Kinibisan og aprobado na sa konseho ang Supplemental Budget number 2 alang sa bonus. Giklaro sa mayor nga iyang barugan ang iyang naunang mando nga marilis lang ang bonus kung mabakunahan ang tanang empleyado sa City Hall. Buot sa mayor nga mahimong maayong ehemplo ang mga empleyado sa City Hall sa lapad nga kampanya sa pagpamakuna. Moabot sab sa kapin 9,000 ka mga individual ang nagtrabaho karon sa Cebu City Hall. Kahinumduman nga gipaspasan ni Rama ang pagpangita og paagi nga mahatagan gyud og pahalipay ang tanang empleyado sa Cebu City Hall, lakip na ang mga job order employee. Mandawi Investment Promotion Action Center may pahigayon sa unang Experience Mandawi Exhibit. Kini isip pagsaulog sa kahawd ug kalig-on sa mga negosyo nga naa sa Mandawi taliwa nining pandemya. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon sa Mandawi Investment Promotions Action Center kun Maypak ang unang Experience Mandawi Exhibit isip pagsaulog sa kahawod o kalig-on sa mga negosyo nga naa sa Mandawi taliwa sa pandemya. Ang exhibit nga naa gipahigayon sa Mandawi Drive Reclamation Area sa Mandawi City. Abli alang sa publiko nga masinati din adunay 22 katatak Mandawi Enterprises nga nisalmot sa maong exhibit. Abli kini sugod alas 11 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi ug mulungtad hangtod Domingo. Tinguha sa Maypak nga matabangan ang mga negosyo nga naa sa dakbayan pinaagi sa pag-promote sa ilang mga produkto online og pagpahigayon og nagkadayang trainings ug orientations alang sa mga gagmay nga negosyo sa syudad. This campaign continues to be Maypak's umbrella program for its intangible contribution to the economic recovery of the city. This campaign helped our Mandawi enterprises, most especially our micro and small enterprises, since we all know that the backbone of our economy is coming from the micro and small. So it's due that we give them recognition because they will help, aside from the large enterprises, they will help in the economic or the speedy economic recovery of Mandawi City in these trying times. Mapasalamaton ang mga gagmayng negosyo sa tabang sa Maypak. Ang negosyo, nakatabang din sila dako tungod ang ilang mga experience Mandawi, mga pan, napun-apunan nila akong pan, mga customer na anak ko yung mga online nga mga pan, na deliveries. Dako gayo siya pan, katabang. Bisan pa sa nihapin na itong kalisod sa nihapin ko ikangkad karon sa itong pandemic. Dako, ikatabang ito ang atong programa. Kay ang uban, pinagin sa itong mga online nga business ba, makanastay, ginagmay sa pa nga kita. Samtang nagpinirmahay usab og kasabutan ang syudad og SGV and Company aron sa paghimo og unang Doing Business Mandawi City publication, pagdani og foreign ug local investors nga magtukod og negosyo sa dakbayan. Ang Mandawi may mohatag sa kumpanya sa tanang impormasyon nga gikinahanglan niini. Ang SGV mohatag sa publication nga nagpresentar sa overview sa Mandawi sama sa lagda sa buwis, transportation, investment policy ug uban pa. SGV will help make the publication that would serve as guide to the potential mga local or mga foreign investors how it is to be doing business in Mandawi. No? So it will feature mga location, possible location, and then the richness of the available mga human resources, mga infrastructure. So in a way, it's like featuring really Mandawi. So yun, and then including the legislation as well, no? So giving a picture to the world or to the nation na how is it to be doing business in Mandawi. And Mandawi is very strategic in the sense that it connects Lapu-Lapu, Cebu City, and all other provinces here in Cebu City, Cebu province as a whole. So by doing business in Mandawi City, it will cater, it will actually
we will publish the localized version of doing business in the Philippines for the benefit of Mandaue and also for the benefit of for the investors and as a whole for the benefit of the Philippines, which is actually in line with our Mapasalamaton si Mayor Jonas Cortez sa suporta o pagpili sa SGV sa Mandaue. Uban sa mga hagit nga da sa pandemya, matod ni Cortez nga tukma sa panahon ang publication makatabang sa pagtukod, pagbalik o pag-create og promising future para sa syudad. Mary Rose Garino, CCTN News. Andam mudawat apan dili pangayoon ni presidential aspirant Senator Panfilo Lacson ug running mate ini nga si Senator Tito Soto ang endorsement ni Presidente Rodrigo Duterte. Niakaron ang duha sa Sugbo pagtambong sa pipila ka mga kalihukan ug dialogo sa pipila ka mga sektor ug lokal nga opisyal. Ang kasayuran ihatud ni Decime Padilla. Dili pangayoon nila ni presidential aspirant Senator Panfilo Lacson ingon man ang running mate ni ini nga si Senator Tito Soto ang endorsement ni Presidente Rodrigo Duterte. Matod ni Lacson ang dili pagpangayo sa endorsement ni Presidente Duterte usa sa mga pamaagi aron magpabilin ang ilang self-dignity. Dugang sa Lacson, ang endorsement usa kini kabutang nga dili pwede i-demand dungan sa pagbutyag ang usa ka tawo i-endorsar gumikan kay duna sila respeto nimo ug ang respeto dili pangayoon apan trabahoon. Hinuon gimugatan ni Lacson andam nila dawaton kun pananglitan si Duterte makadesider nga sila i-endorsar. Giangko ni Lacson ang endorsement ni Presidente Duterte dako gyud impact sa ilahang tsansa sa maabot nga May 2022 national ug local elections. Sabi nga namin, that endorsements welcome, but we're not seeking it, especially openly, seeking just like one particular candidate is doing. We'll not do that because we also deserve our own to make or to maintain our self-dignity intact, di ba? Meron din tawag tayo, importante sa tao yung self-respect at saka yung dignidad ng isang tao. So we will not resort to that. But of course, any endorsement is an addition. Whether coming from the lowest local government official, from a barangay chairman, all the way up to the president. That's all I can say. Si Lacson ug Soto ni abot dinhi sa Sugbo alang sa usa ka dialogo sa pipila ka mga sektor ingon man sa mga local government officials. Mitambong sab sila sa blessing sa ilang campaign headquarters diya sa Barangay Banilad, syudad sa Sugbo. Uban ni Lacson ug Soto ang senatoriables nga sila si Monsor del Rosario, Doktora Minggita Padilla ug retired Police General Guillermo Eliazar. Matod ni Lacson, ang mga botante ang ilang padesisyon kini base sab sa ilang track record inay nga magsaligyod sa endorsement. Between us, mga government officials, yung endorsement is like respect. Kaya mo i-endorse kasi nire-respeto mo. And respect is something that you cannot demand, that you cannot ask. You should earn it. Ganon. Let's put it that way. Si Soto siyang bahin mitataw ang endorsement gikan sa political leaders dili automatic nga mahimong votes. Endorsements are good, but we need votes. I-endorse mo nga, hindi mo rin iboboto. Di ba? Kaya yun ang pinapagpagaran your credit is good, but we need gas pa. Your endorsement is good, but we need the votes. Decime Padilla, CCTN News. Gitumbok ang kawadon sa trabaho ug panginabuhian mo'y nag-una nga problema sa katawhan ilabi na ning panahon sa pandemya. Giangkon nga tungod sa padayong hulga sa COVID-19, daghan paghihapon ang wa makakita ug makabalik sa ilang trabaho ug sa ilang ginagmayng panginabuhian. Matod ni Vice Presidente Leni Robredo nga ngayan kining tutukan sa gobyerno. Giangkon hinuon ni Robredo nga aduna na kini gisugyot nga mga lakang aron masulbad ang problema. Kinisama na lang sa iyang website nga gitawag og escaparate.com nga niabag sa mga self-employed o ginagmay negosyante aron makabaligya sa ilang gipaninda o produkto nga giserbisyo. Pipila ka mga natabangan mao ang mga nagunang negosyo dinhi sa Sugbo. Musunod, Skyway Project nga gusto ni Mayor Ahong Chan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, wauyon ni sa konseho. Kada uguban pang mga balita sa pagbalik sa
Zaire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Balik sa ato mga balita, 22 ka mga panimay dito sa Barangay Santo Niño, lungsod sa Tuburan, na miligro nga mademolish. Mga apektado nga mga residente na nawagan kang Presidente Rodrigo Duterte nga tabangan sila nga di mahinayon ang demolisyon. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Bitbit ang mga placards na nawagan ng mga apektado nga residente sa Barangay Santo Niño, lungsod sa Tuburan, nga tabangan sila sa lungsod. Lakip ni Presidente Rodrigo Duterte kinuhuman 22 ka mga panimay sa mga dapit ang nahimutang duol sa dagat ang nimiligro nga ma-demolish. Nasayran ni karong adlaw nga Lunas mao ang schedule sa ilang demolisyon. Human nga gamiton na ang yuta nga ilang gitukuran sila mga panimay sa tag-iya nini nga mao ang Baneng Flores. Si Nanay Narita Hintorolizo, 66 anyos na balaka hinon, tungod kay wala na siya mahibaw kung asa sila mamuyo sa iyang pamilya o galing mahinayon gyud ang pag-demolish nga sa ilang Pinoy-anan. Matod niya nga diha na siya nataw sa mga dapit o diha na pod namuyo ang iyang mga ginikanan sa wala pa sila mipanaw. Sitwasyon sir, nag-uol gyud na sila.
gool na sila. Siyempre, mawadaan na sila o kapuyan. Kunya, may piktuhan po din taon ang ilang inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Nasayran nga pagpanagat lang ang panginabuhian sa mga residente sa mga dapit. Ang kapitan sa Barangay Santo Niño nga si Roel Himparo nagkanayon nga sa pagkakaron igot na lang gyud sila mohangyo sa tag-iya sa yuta nga ioktaba lang una ang demolisyon. Kini human nga doon na pinal nga desisyon ng korte sa kaso o naka-issue na sab kini og demolition order. Ang ako lang yung pangayoon o asa ko makasampit o panabang nga mapahilo na lang yun ang napiktuhan in town nga panimalay mao ang relocation. Nasayran nga nasud usab sa luna nga gikaso ang covered court og barangay hall. Hinoon gikwestiyon pa sa korte kung kinsa gyud ang tag-iya sa gikaso nga luna. Human nga ang banayng tabo-tabo sa naasong nga lugar nga mo ilang nailhan nga tag-iya sa yuta sa mga residente sa dapit ang nisangat og kasong reconveyance ngadto sa korte. Mahangyo lang tami tabangan namin sa presidente. Nga iya mi tabangan asa intam namuyo ug iya madimulis mi. Nga mo nga mangayo lang tabang sa presidente in taon nga. Dili lang in taon ipadayon ang pagdimulis ni sa pagpuyo sa barangay kay mananagat ra gyud in taon mi. Fox Anthony Inso. Sisi Tianus. Samtang giproponer nga Lapu-Lapu Expressway wa makalusot sa konseho sa dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon sa hapon. Kini tungod kay gibabagan kini sa mga konsehal tungod kay buot nilang klaruhon ang maong proyekto. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Fox Anthony Inso. Wa makalusot sa konseho sa syudad sa Lapu-Lapu ang giproponer nga Lapu-Lapu Expressway ni Mayor Junard Ahongchan. Atol sa regular session sa konseho kagahapon, si Konsehal Michael Dignos, chairman sa Committee on Infrastructure, ang nipabalik sa maong proposed project ngadto sa opisina sa mayor. Kinihuman, gikwestiyon ni Dignos ang proyekto. Human nga sa kaporsyento ra ang madawat nga bahin sa syudad sa gross income niini kada tuig. Gawas niini ang syudad mo provide usab og road right of way sa korporasyon o joint consortium. Apil na ang aviation road. Wala tayong consultation whatsoever. Kung saan itapok sa mga tao, mga alihan o animahan, Nasayran nga ang expressway moagi sa Barangay Babag, Cebu Light Industry sa Barangay Basak, Aviation Road, Barangay Ibo, Dayon Lahos, sa Mactan, Cebu International Airport kon MCIA Road. Apan gitataw ni Dignos nga way nahitabo nga konsultasyon sa mga barangay nga magian sa Lapu-Lapu Expressway. Hilabi na nga sirad-an man ang karsada sa Aviation Road o kinahanglan nga mobayad og toll fee ang mga moagi nini. sa General Aviation Road will be considered mahimo siya na contribution sa syudad nato sa joint venture. So meaning, part na siya unya pohon sa joint venture. Pero the question is, ano walay value ang kanyang mga road right of way, especially the General Aviation Road. Lakit nga gikwestiyon sa konsehal ang pagbayad sa syudad ugo sa kabilyon ka pesos o galing dili makaperform sila sa ilang obligasyon ngadto sa korporasyon nga motukod sa expressway. Ang Lapu-Lapu Expressway gi-award sa syudad sa Premium Mega Structure Incorporated, Ulticon Builders Incorporated o MTD Philippines Incorporated. Diin ang Skyway Project ipaagi kini sa private-public partnership. Fox Anthony Inso. Sisi Tianus. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Sulod sa usa ka semana, himuha kining usa ka eksperimento. Matag adlaw paghimo og mayong buhat ngadto sa uban. Hatagi ang uban sa imong tamis nga pahiyom. Hatagi sa imong timbaya ang tao nga imong ikasugat. Tabangi ang usa ka tiguang nga makililimos siyang pagtabok sa dalan. Dasiga ang ana sa kagol o pasayloa ang nakapasakit kanimo. Sa piso 4.32 ng inon. Hinunua, pagkaluy-anay kamo, o babaton o malumong kasing-kasing alang sa usag kusa. Ang ug magpinasiloy kamo,
Ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Mo kining gitunwa sa Ginoo nga atong buhaton. Usa ka malumong kasing-kasing nga makamang mahigugma sama siyang paghigugma. Dili kini sayon buhaton labi na ngadto sa nakapasakit kanato. Apan gingon nga good things are worth the hard work. Apan hura na unsa kamayo ang Ginoo diri kanato bisan pa sa atong pagpasakit kaniya pinagi sa atong mga sala. Maigsoon, mo kining atong lamdat karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Og sa atong Christmas countdown, 15 kaadlaw na lang sa dipang Pasko. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod sa Lunes sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Usa ka pagtuo